Grabe nga, grabe ang iniwang marka ng 2024 sa atin, ano? Pagdating sa hiwalayan. Oo, andyan, nauna na dyan si Kailin Alcantara at si Mavi. Oo, Elbay lumabas pa na naging pakialamera si Carmina doon sa dalawa. Siyempre, yung mga fans na nagsasabi niyan, di ba, na pakialamera si Carmina, pero ito sinabi lang ni Carmina na, aba, sino bang poprotektahan ko? Di ba, anak ko? Anak ko yan, ano? Ako nanay niya, nakakaya naman kung hindi ko protektahan anak ko, no? Oo. Ikaw ba naintindihan mo dun sa aspetong yun si Carmina? Nanay din ako, di ba? Unfair din naman kung halimbawa yung anak ko makipaghiwalay sa jowa niya. Kung lagi ang pagbibintangan ako, syempre as nanay, pagka tinanong mo ko ng opinion mo, sa kahit na sinong nanay, nobody will ever be good enough for your child. Kahit na good enough naman sila, dahil nanay ka, anak mo yan, gusto mo sana forever silang nasa iyo, hindi naman pwedeng ganun. But you know, we just say that. Kung halimbawang mahal naman yung anak namin at mahal naman ang anak namin, hindi naman kami makikialam. But of course, pag nagsabi na sa akin yung anak ko na, ma, naghiwalay na kami, siyempre, akapin mo siya, o anak, okay lang yan. Ganun talaga. Pero, sana walang blame game. Because in relationships, may naghihiwalay talaga eh. Correct. Oo. Diba? Hindi naman kailangan maraming taong involved para hindi mag-work ang isang relationship. Tsaka mga bata pa sila. Correct. Ikaw ba, may bilin ka ba kay Carmina? Ako? Or nagpayo ka ba kay Carmina about it? Hindi. Kasi, alam mo, ako madalas ko lang sinasabi, kahit yung mga anak ko nagre-reklamo na, ganyan talaga eh. Kasi ganyan talaga, di ba? Nangyayari talaga Nangyayari yan. talaga siya. Oo. Minsan hindi umaayon sa atin ang tadhana. Di ba? Minsan madalas silang hindi umaayon Correct. sa atin. Oo. At mabubuisit kapag, alam mo yun, hindi sumasang-ayon ang tadhana sa gusto nating mangyari. Siyempre diba? naman, siyempre Oo. naman. So, dapat maintindihan natin yon. Katulad nito, si Sara Labati at si Richard Gutierrez. Di ba? Nagkaroon pa ng issue na lahat daw nung nasa, nasa incognito ay naging cheater daw. Hindi naman napatunayan, nag-cheat nga si Richard Gutierrez kay Sara Labati. Oo, kasi nga nag-umpisa rito, nauna rito, si Daniel Padilla, kay Catherine, si Anthony Jennings, kay Maris at kay Jam, si Maris mismo, kay Rico Blanco, yung ganon, kaya naging, naging tampulan ng tukso yung incognito na yung mga cast doon ay mga cheaters. Ang naging matino na lang daw ay si Baron Geisler. Biglang ganon, Yung anak ko nandun. Kaya nga yung anak, eto na nga masakit, kaya naintindihan ko si Janice, so nag-react siya na si Janice na nabuisit siya dun sa comment na anak ng cheater si Kyla. Actually, even the whole idea of saying na itong mga to, puro mga cheater or anak ng cheater, why do you have to brand people like that? Di ba, bakit kailangan? Mga tao sila, nagkakamali sila, may nagkakamali. Malinis ka. Yun lang naman yung sa akin, di ba? Tsaka it's unfair to always, bakit kailangan may ganun? Bakit kailangan may branding? Bakit kailangan may tatak? Bakit kailangan lagyan mo ng masama? O pangit? O yung ganun? Cheater? Yung ganun? Bakit kailangan? Okay, ako sasagutin ko Pwede yung namang, Janice. bakit? Oo, kasi yung iba kasi paunahan. Parang ano yan parang reporter. Scoopan. Ganon. Yung kailangan maka-scoop sila. Dito naman, sa mga netizen ngayon, yung mga mema nila, kailangan mauna tayo dito, mauna ako rito para ma-viral ako, ma-repost, ma-share yung quote ko o yung meme card ko na sinabi ko na cheater, anak ng cheater. Para alam mo yung meron siyang marka na ako nakaisip niyan. Kaya siguro ganun. Maganda sanang mauna ka sa maganda, di ba? Hindi yung ganun, kasi may mga taong nasasaktan. Pero hindi ako yung Janice,
Netizen, alam ko, it's okay, it's okay. Hindi, kasi parang sa akin ka nakatingin, Hindi Janice, naman, alam ko naman yan. Alam ko Bakit, naman. On? Pero Papaus, para sa akin, si Kyla, ang brand niya sa akin, magaling na actress. Ay, thank Oo you. naman. Sobrang galing na galing po ako sa kanya Ngayon, umakting. sagutin mo to, sino ang mas magaling? Yung anak o yung ina? Yan na, Ton. Alam mo, Tres. paano ba... Isa lang, huwag nang mag-explain! Eto na, Papa, wait lang. Oh. Paano ba gagaling yung anak kung hindi magaling yung nanay? Pang-museum sagot mo, Yes. Friends, friends. Thank you po. Oo, di ba? Why I choose po yun, magaling talaga si Kyla. Thank you. Ano, magaling talaga. Kasi una kong nagustuhan si Kyla doon sa Linlang. Yes. Loaded siya. Di ba? Kaya naman in-interview ko si Kyla sa OGDS Inspires. Oo. Pero ba't ayaw malink ni Kyla sa mga artista? Ayaw niya ng artista. Kasi coming from a father and a mother na parehong artista, na naging komplikado ang buhay, siguro para sa kanya, gusto niya ng tahimik na life. Gusto niya ng tahimik na, o sige, nag-aartista ako, pero ito ay trabaho lang. Of course, sabi ko nga sa kanya, di naman natin alam. Pero sabi niya, I know, pero sabi niya, sana hindi artista ang magiging, if ever malilink siya or if ever magkaka-boyfriend siya, sana hindi artista para hindi less complicated. Para tahimik Nababawasan lang. ng konting komplikasyon. Bakit itong si Anthony Jennings yung si Jam Villanueva pa ang nag-spill the tea? Ika nga. Hindi showbiz yun, Janice, So, ibig sabihin, pag hindi showbiz, yung nagalit o yung nag-spill the tea, parang mas naniniwala doon yung mga tao. Pagka nagkagalit o nag-away or nagkaselosan or nagkabukuhan. Di ba alam naman na natin, kahit sa showbiz, yun naman ay na-explain. Kahit si Douglas noon, si Manay Lolit. Di ba normally, yung underdog naman ang parang inaano na tayo, yung iniiwanan or yung naiiwanan. Yun naman ang parang unang kinakampihan ng lahat. Di ba? Kasi pag hindi mo pa alam yung totoong kwento, syempre, yun naman ang kinakampihan ng lahat. But again, sa kwentong ito, may tatlong side yan eh. May tatlong kwento dyan. Di natin alam kung alin ba talaga ang kwento. Diba? So, parang iba yung kinuwento sa akin ni Janice na nag-usap tayo. Ayan na. Ano hindi natin ito pinag-usapan na. Hindi ikaw yung kausap ko. Kita mo to? Kainis! Ikaw ba, kid, gusto mo ba pag someday mag-asawa ka o magkasyota ka, gusto mo showbiz o non-showbiz? Kahit Hindi ano ba po. komplikado? Doon na ako sa hindi komplikado, hindi dapat showbiz para hindi na babalita. Kahit ano ako kung sino magkagusto siguro sa akin, okay na. Ano ba yan? Kid, matagal na kitang gusto. Huwag naman sa hayop, ikaw naman. Hoy! Sabihin ko lang, yung boyfriend ko, sobrang crush ni Miss Janice. Kaya nag-Janice na ako ngayon. Janice na kanin. Panis yun, panis. Kaloka ka. Kaya nga, pati nga si Jericho Rosales at si Kim Jones, no? Naghiwalay na. Tapos, si Jericho ngayon, ay ano nga ba ang kanilang relasyon talaga, o real score, kay Janine Gutierrez. Sila na ba? Yun naman ang, actually, wala pa sila masyadong inaamin dyan, pero parang sila na, no? At ito na nga, Janice, si Bea at si Dominic naman, si Bea Alonso at si Dominic Roque, nung February naman, ay, Diyos ko, akala natin matutuloy na ang kasal, nagkaroon pa ng marriage proposal, nag-engage pa sila, tapos ang ending, nauwi rin sa hiwalayan. Yung mga ganun ba, dapat, Janice, ikaw ang dapat ba hindi na pinapublic kung merong marriage proposal o wag nang nagkakaroon ng engagement? Hindi, minsan sila yun eh. Depende sa kung ano yung gusto nila. Kung gusto nila na, pag na-excite sila or feeling nila they're very happy and they want to share it with everybody, prerogative naman nila yun. Nasa sa kanila yun. Siyempre, pagka hindi natuloy, mas maigi na nga sigurong bago pa sila kinasal. Nagkaalaman na kung
kaya ba natin to? Tayo ba talaga? Bagay ba talaga tayo? Or will this work or not? Kesa naman sa mag-asawa na sila. Oo. At may anak na sila. Mas mahirap at mas masakit yun. Usually ba sa ganyan, parang ano yung damdamin nila nung engagement nila and then biglang nag-iba as in kabig ng 360 degrees nung biglang, naghiwalay. Ano ba nararamdaman niyo nung una? Gusto niyo pa? Tapos bigla kayo naghiwalay. Parang ang bilis-bilis. Minsan kasi OG, di ba, pagka mag-jowa lang kayo, mag-boyfriend lang, in love kayo eh. Yung sobra kayong happy, high na high kayo sa pag-iibigan. And then siguro, pagka pumapasok na yung reality, no, ito yung mga kailangan natin isipin. Pag kinasal tayo, kailangan natin isipin yung magiging future natin. Siyempre, siguro, nagkakaroon ng fears. Kaya ko ba to? Kaya ba natin? Mapapanindigan ba natin to? Or parang nagiging nag-aalangan ka. Siguro hindi nila pareho kinakaya. Oo. Like I said, wala. Hindi nag-work. Meron bang nangyari sa iyo noong nakaraang ikaw ay bata-bata pa na may ganyan ka? Wala. Yung biglang may nag-propose, ganyan. Tapos naudlot. Nung batang-bata ako, grabe naman. Oo nga. I mean, syempre, Janice de Belen yan, ano? Bilang Janice de Belen ka nung araw, nangangarap ka rin ba na sana merong mag-propose? Sana meron akong, merong ganon na may magpo-propose. Luluhod sa harap mo, tapos magsusuot ng Hindi ko sisig. kasi alam kung uso na ba yun nung araw. Parang hindi ko naman naiisip yung biglang may luluhod maglalabas ng Oo, sisig. dahil alam kung Parang, Yeah, kasi pag-aartista ka, parang everything is simplified. Yung parang gusto mo masimple yung buhay. Yung Oo. sabihin na lang, kesa malaki, kasi kundi maraming tao may involve. Correct. Yung maraming makakakita. Tapos pag hindi nag-work, grabe din yung pahiya mo, di ba? Yung, ay, hindi nag-work. Oo Hindi pala nga. matutuloy, nakakahiya.